Hello Team Authentic all over the world! In this episode, samahan niyo po kaming lakarin, akyatin itong lugar na dati napapanood lang namin. And now, hindi kami makapaniwala na Enzo na nandito na kami mismo. Nandito tayo sa Amarport, dito sa Jaipur, India. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe. Kung magbubuk po kayo Bayaklok, ito po yung ating promo code. At kung sa Agoda at KKD naman, nasa ibaba po yung ating mga affiliate links. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning everyone! Hi guys, mayong buntag! We are still here in Jaipur, India, and in this episode, talagang gustong-gusto namin pumunta ng Jaipur dahil dito mismo sa pupuntahan natin. We are going to Amar Fort or Amar Palace. So yan, doon talaga kami excited. Nung unang punta pa lang natin ng India, bukod sa Taj Mahal, yun talaga yung gusto nating makita. And finally, papunta na tayo doon. We're going there na! Yes! So ang ginawa natin, nag-book lang tayo ng auto. Gamit pa rin yung Uber. So super simple lang. Ang dali niya lang talaga. Basta meron dong code. Sasabihin nyo lang yung code pag sakay nyo doon sa driver. And then parang nasa 96 lang siya rupees. So dito, hindi nyo na kailangan makipagtawaran. Kaya importante talaga na meron din kayong Uber or yung iba pang apps na ginagamit para hindi na kayo makikipagtawaran. Ito na yung ating mga dinadaanan. So ang kaibahan ngayon, malaya tayong nakakapag-video. Unlike nung una tayong sumakay ng tuk-tuk nung nasa Delhi tayo, Philippines! hindi tayo makapag-vlog na maayos kasi sinasabi nga na may aagaw daw ng ating camera. Actually, wala ka ritong madadaanan ng mga buildings na hindi maganda. As in, lalo na yung mga painted with pink. Actually, parang hindi naman siya pink na pink. May pagka-red siya or maroon. Maganda talaga siyang tignan. Ayan ang kaganapan. Ang bilis nila magpatakbo, grabe. Oh. Diyos ko, tignan nyo naman guys kung gaano tayo kalapit sa bus. Diyos mio. Ito yung welcome in India. Parang more on nagsi-city tour tayo para tayo nakasakay sa roller coaster. One thing na maganda rin talaga rito sa Jaipur, makikita niyo yung kalsada niya as in patan. Ayan. Kaya madali rin kahit papaano siguro mag-drive. Pero likas ng maalikabok talaga siya. And we are here. We just Grabe. arrived guys. Ay, alika, bago tayo pumasok. Kasi nakita nyo naman, di ba? Pinapakita pa lang namin sa inyo. From afar, no? From afar. Ay, grabe. Ang hirap na lang explain kung gaano siya kaganda. Tignan nyo na lang kayo na ang humusga dito pa lang sa labas. Look at this view. Di ba guys? Naka-add pa itong mga kalapating lumilipad na to. Diyos mio, totoo ba to? Nandito ba talaga kami? And totoo ba tong lugar na to? My God, ang ganda. Pigilin muna natin mga sarili natin. Huwag muna tayo dito magbilang. Akyat muna tayo. And then, merong mga ibang ways para makaakyat doon sa pinaka-palace. Tayo, ang pinili natin ay mano-manong akyat. Ayan. Akyatin natin yung mga hagdan na yan na nakikita nyo na yan. So dito pa lang, pagbaba nyo pa lang mismo ng auto or ng tuk-tuk, meron ng mga mag-approach sa inyo. Kasi nga, gaya nga sinabi namin, meron ditong ibang mga ways ng transportation. Meron yung aakyat ka ng jeep,
Yung parang owner type jeep sa atin. And then, pangalawa, mamaya papakita rin namin sa inyo. Pero yun yung never namin gagawing option. So by now, tara, pasok muna tayo. Ay, maganda rito sa Jaipur, guys. Oh. Ang daming mga westerners na makakasabay. Kaya, kahit pa paano mo, feel mo talaga na, ay, it is so safe. Ganda dito. Oh. Best lumakad ka. Gusto kita makita rito. Oh. Ganda. Grabe. Ay, Lord Jesus. Maraming salamat po. Nabigyan niyo po kami ng chance na makarating dito. So tara na. Kamusta? Kaya pa ba? Ang ganda dito. Diyos ko, entrance pa lang ako manghana. Ay, Diyos ko Lord. Talagang wala ka talaga masasabi. Kundi, thank you Lord. Grabe. Ayan, ito yung mga ganitong lugar. Kapag hindi mo talaga siya in-explore. I mean, tignan nyo, di ba? Kapag lagi tayo natatakot, halimbawa pumunta ng India, hindi mo to makikita ng personal. Lagi mo na lang siyang papanoorin sa mga documentaries, sa mga movies, sa mga vlog. And you know what guys, dahil sa gustong-gusto kong pumunta rito, baka thousands of vlogs na, or videos na, or reels na yung nakita ko na Amer Port. Pero grabe, ibang-iba siya kapag in person na talaga. As in, mamamangha ka talaga. Tara na guys. Diyos ko, sobrang nakaka-amaze talaga siya. Alam niyo yung ano nga, yung para kang bumalik sa lumang-lumang panahon. Ganun talaga yung itsura niya. So dito, meron ditong bilihan ng mga drinks just in case. Para, bago kayo umakyat, kami may baon kami. Ganun yun, no? Meron din bilihan ng mga souvenirs. So para kasi itong square pagpasok. Ayan. And then, eto pa. Ay, grabe guys. Sorry naman, puro ang ganda na naman nung narinig nyo sa akin. Tara, kahit na tayo guys. So, ganito, yung mga lugar na gustong-gusto ko. Kaya kapag nagre-research ako, or nanonood ako ng mga vlogs, ang pinapanood ko lagi, India, tapos yung mga Middle East countries, Israel, ano pa ba? Egypt. Kasi ganito yung mga gusto ko. Yung parang makaluma. More than doon sa mga futuristic na lugar o mga buildings. Itong mga ganito talaga, yung mga gustong-gusto kong puntahan. So dito sa lugar na to, medyo kaunti pa yung tao. Pero tsaka dito sa bandang part na to, no, maraming pang nagtitinda. Oo, parang titinda. Kasi wala pa naman tayo sa may pinakaloob eh. Kumbaga daan pa lang to. And then yung iba nga siguro, hindi na sila umaakyat ng mano-mano. Baka diretso na sila sa taas. Eh ang sarap kayang maglakad. Kasi from time to time ayan, pwede ka kasi huminto. Hinto ka lang ng hinto. Tapos ito yung magiging view mo pag huminto ka. Ito yung view natin. Dito tayo galing. Tapos ayan, tignan nyo. Kung meron pa ditong parang lake. And then, ito yung mga dadaanan. Yung mga may nagtitinda. Actually, nakaka-add din siya ng color, to be honest. Hindi siya pangit tignan na may mga nagtitinda. Ang gara talaga. Ang hirap explain. And then, dito tayo papunta.
So, di ba? Ang sarap maglakad, ang sarap umakyat. Pakyat tayo ng pakyat habang hinihingal tayo. Paganda yung tanawin na nakikita natin sa baba. Perfect na perfect yung weather. Siguro mga nasa 15 degrees Celsius ito. And then, hindi siya malamig. Tapos, tirik na tirik din yung araw. So, hindi rin naman siya ganun kainit. Kapag summer siguro dito, guys, Diyos ko. Kaloka. Oh, maghuhulas ka Oo. dito. Kaya talagang pinlano talaga namin yung India na i-experience ng January or bago mag-Feb. So, ito na yun, di ba? Grabe. Isa na naman sa mga bucket list natin yung mapupuntahan natin. Alam mo yung pakiramdam natin habang umakyat tayo, yung parang yung nilalakaran natin yung mga napapanood natin sa YouTube. Di ba? Hello! ito ba yung hindi ninyo aakyatin, guys? Di ba? And ayun nga, ang dami natin mga kasabayan ng mga foreigners. So, yun pala na mapifeel nyo talaga na safe talaga yung lugar. Ayan. Ganda, guys. Grabe. Pero ayun nga lang, syempre, kailangan din namin sa inyo pakita. This is India. So pagtingin ninyo sa mga ilalim, ayan, makikita nyo rin naman yung mga kalat. Para lang makita nyo lang. Baka naman sabihin nyo, puro maganda na lang yung pinakita namin. So tara, akyat pa tayo. Samahan nyo lang kami, guys, para lang maramdaman nyo lang yung pag-akyat natin. Yes, samahan nyo kami. Tapos from time to time, makakakita ka pa ng mga naka-traditional costume nila or dress. So, nakaka-add yun. Ito na. Mukhang papasok na talaga tayo. Kasi ito, meron na ditong gate. Yung gate. Ubos na yata yung memory ng ano namin. ng phone namin, copy picture. Kahit saan ka kasi tumingin, talagang grabe. Instagrammable. O, diba? Tara. Akyat pa tayo. Actually, eto totoo ha. Unti mong yung mga nagtitinda ng mga souvenirs. Unti mo yung mga nagtitinda ng pagkain dun sa baba or sa bawat hagdan. Kasi di ba nakalatag sila sa parang carpet. And then, sinasabayan nitong mga naka-traditional dress na Indians. Pati yun, nakaka-add siya sa buhay at kulay ng paligid. Ay, grabe. I can't imagine na nandito kami. Kasi wala. Dati talaga parang, yun, isa lang to sa mga lagi mo nga lang napapanood. Oo. And finally, we are here. Naglalakad talaga tayo, umaakyat talaga tayo dito. Pakiramdam namin, malapit na tayo sa entrance. Supposedly, mga 15 minutes na akyat lang siya. Pero dahil wala kami ibang ginawa kundi huminto, para mag-picture, mag-video, and namnamin yung ganda ng lugar. Just kumukhang aabutin sa amin to ng mga 45 minutes. Ang ganda kasi talaga. Ito yung mga lugar na kahit na hindi mo na masyadong alam yung history, ma-appreciate mo siya. yung architecture, yung ganda ng lugar, and then yung view from this place. Kasi nga, nasa taas na to eh. So yun pa lang, talagang ma-appreciate mo na talaga siya. Pero syempre, the more na alam mo din yung history niya, ayun nga, may connection kasi talaga yun. The better, of course. Tara, malapit na tayo. Nafe-feel ko na kasi meron. Hello! YouTube channel? Yes! What's your name? Sorry. Samir Chauhan. Say hi! Hi, hello. Ayan. Your Tara, kaya channel? tayo. Ayan. O, diba? Let's go with them. Hinihingi yung channel natin. Ipamigay natin. Wag kayong magtaka na pag-uwi natin, puro mga Indians na naman yung followers natin. Kung ito yung aakyatan mo, guys. Diyos ko, magre-reklamo ka ba? Sa ganitong kagandang view? Diyos ko, ito na yata yung pinakamagandang inakyat namin so far. Grabe, ganda. Ay, meron pang tumutugtog dito. Oh.
Diba? Nakaka-add yan ng vibe. Nakita tayo. Ay, kada labas mo nung gate. Grabe. Parang lagi kang sabik kung ano yung makikita mo. Ito yung second option na sinasabi namin sa inyo para makaakyat sa Amber Palace. Yung sasakay kayo ng elephant. Ito, parang hindi pa talaga namin to kaya. Kaya never ito naging option sa amin. Parang hindi kami sanay na yung elephant sasakyan. And imagine ha, ang inaakyat niya hills. Kasabay na natin silang aakyat. Diba? Pero meron pa kami sa inyong isa pang payo kapag nandito kayo sa India, guys. Ha? Guys, dito sa India, hindi kayo pwede rito masyadong mapagmataas. Hindi pwedeng kayo lagi rito taas noo. Oo, taas noo. As in, ganyan, guys. Hindi pwede. Dapat from time to time, titingin ka sa ilalim kasi. Makakaapak kayo ng jackpot. So, yun talaga. Kasi nga, di ba, sabi nga namin sa inyo, yung mga hayop nga din kasi malaya lang sila. So, may mga jackpot dito na, sorry po sa mga kumakain ng mga, alimbawa, baka, tapos unggoy, tapos pati aso. elephant. So, yun siya. So, just beware lang dun sa ganun. Kahit sa ang sulok, ang iconic. Ay, ito na. Wow, grabe. Ito na yung square. Nasa entrance na tayo. Ganda. Ay, grabe. Ang ganda. Oh my gosh. Makaka 1 million ang ganda yata tayo. Ang ganda. Amber Fort was built in the late 16th century by Rahman Singh I. It was originally built as a palace for the Rajput Maharajas and their families. It is situated on a hill overlooking Mauta Lake, and it was strategically designed to be difficult to attack. And in 2013, Amber Fort was declared a UNESCO World Heritage Site. So guys, dun sa binabaan natin ng auto hanggang dito sa pinakataas na to, square, wala pang entrance na babayaran. Yes. Once na pumasok tayo dito, doon na tayo magbabayad ng entrance fee. Yes. So doon natin naalamin kung magkano yung entrance fee. And then dito marami na rin sa inyong mag-aalok ng mga tour guide. Kung gusto niyo magpa-assist sa kanila para kahit paano malaman yung history, ganyan. So 400 lang naman. Guys, bilhin na tayo ng ticket para makapasok pa tayo sa loob-loob. Kasi marami pa ritong pwedeng puntahan. And doon, kailangan na ng ticket. Ayan, nakapila na si Enzo. Tingnan na natin mamaya kung magkano. Tara guys. Tingnan nga natin tong view deck dito. OMG. Kahit view deck. Ang ganda. Kaya tayo. Oh. Ito yung view natin. Grabe. Ganda, no? Diyos ko. Kung gaano siya kaganda dyan sa napapanood ninyo. Times 10. Kung gaano siya kaganda na nakikita ng mga mata namin. And we are just so happy na nandito tayo. Namin lang muna natin yung view habang hinihintay natin si Enzo. Ay, grabe. Ito palang panalo na. So, tignan natin kung magkano yung entrance fee niya.
Ganda naman dito. Ay, ito naman si Enzo. Di ba ang ganda, no? Yun nga yung sinasabi ko sa kanila. Sabi ko, ito pa lang talaga, sulit na. And we are so happy and grateful na appear tayo. Na pinanindigan namin yung aming desisyon na bumalik ng India. Talagang sinabi namin na wala, isang tabi natin yung takot natin. Kailangan natin bigyan ng India ng another chance. Kasi sayang yung ganitong kaganda kung hindi namin siya ma-experience. But anyways, magkano yung entrance? Guys, yung entrance fee nga pala dito is 502 per person. In pesos, 339. 339, ma-experience nyo na lahat ng ito. Although dito sa may pinapwesto natin, free pa to ha. Pero meron pa kasi tayong mga pupuntahan. So doon yung merong mga entrance. So tara, akit na tayo. Kung kahit saan ka talaga pumunta, tignan nyo itong paakit na to, guys. Oh, di ba? Super iconic. Oh, di ba? Few more steps, guys. And nandito na tayo sa pinakataas. And ako na nagsasabi sa inyo, it's fabulous. Ganda ng view. Ay, grabe. Diba? And I think we have found the right spot, the perfect spot para magbilang. Sabayan nyo na kami in 1, 2, 3. Ang ganda! Diba? Ay, grabe. Ang ganda niya talaga. So, tara na guys, pasok na tayo. So, dito, kailangan na ng ticket. Dito hanapin na yung ticket natin. Halika. Ay, ang ganda naman. Di pa tayo nakapasok. Ang ganda na kagad. This is our view. Diyos ko. Hindi ka talaga mawawalan. Ay! Tas ito pa! Ano ba yan? Ang ganda! Alam nyo kung ano yung nakakaloka? Siyempre, dito from this gate, ito kagad yung makita mo, nasa harapan mo. So, ganda-ganda ka na mga ka. Tapos pagpasok mo, magugol ka. Pagtingin mo sa kanan, may maganda pa din. Mas maganda pa. We are loving it. Guys, pasok pa tayo dito. Grabe, ang ganda, no? And guys, ha, ito pa lang. Lagpas 2 hours na kami dito na Enzo. Nasa Enzo, oh. Naghahanap ng magandang shots din. Kasi talagang grabe. Kahit saan ka talaga pumunta. As in, Instagrammable. Ganda, oh. Diba? Ito yung ating view. Grabe! Wala pa tayong 3 oras. OA na yung pagka-amaze namin. So talagang dapat step by step. So ayan, mag-water break muna tayo. And then namnamin lang muna namin tong area na to. Kasi marami pa tayong pupuntahan at papasukin. Lahat yan, papasukin natin para talaga maipakita namin sa inyo kung gaano kaganda yung Amer Fort and Amer Palace. And now naman, pasok na tayo dito sa Hammam. Hammam means bath. Ayun lang. Basa lang naman namin. Halika. So dito daw naliligo ang mga royals. Diba? Let's see. Ay, makipot na makipot siya. Tara, tingnan natin kung saan sila naliligo. Ay, daming tao ko. At saka pumunta. Ayun, ito daw yung pinaka-steam room. So, dito daw, dito yung hot water. And then, dito siya dadaloy para mag-steam.
And then, kung ayaw naman daw mag-steam, carry lang. Dahil meron naman daw ditong cold. Dito naman yung cold water. Ayan. So, dito. So, di ba? Nakikiano na rin kami, guys. Hello. Yes, Pinoy po. Hello. Hi. Philippines. Yes. Ayan. Nakiki-tour guide kami. And then, dito naman sa kabila, ito na yung pinaka bathtub. Tara. Ito yung bathtub. Both water mix come into this. This jacuzzi is used like massage room or a bathroom. Okay. Then your backside there is a water tank. This So, room is used meaning, like a jacuzzi yung room or mga bathroom. tubig na dumadaloy dito sa steam room, napupunta din doon. Ang galing, no? Pakita ko ulit, guys, ha? Ito yung hot water, and then ito yung cold. Tapos, dadaloy yan dito, ayan, no? Papunta dito, and then, mapupunta siya sa bathtub. And then guys, multi-room pala to. Hindi lang basta siya steam room. Dito rin pala ginagawa yung massage. Tapos, dito daw yung pinaka-dressing room. So grabe, napaka-komplikado palang maging dugong bughaw. Pati yung paliligo pala nila. Mahirap-hirap. Dito, maakyat tayo dito. Ay, ang ganda rin dito. Ano kaya dito sa itaas? Meron pa ritong itaas. Pero, dito muna tayo. Tara. Ang ganda! Ay, ang ganda naman nito. Pati yung details ng mga walls. Ang ganda. Shish Mahal or Mirror Palace was built by King Man Singh in the 16th century for his queen who loved to see stars at night. And dahil sa sobrang mahal niya yung queen niya, finulfill niya yun, nagpagawa siya sa kanyang mga architect nito ngang palace na makikita yung reflection ng stars sa ceiling. Kaya ang Shish Mahal here in Jaipur ay hindi lang symbol of love but also a testament of the artistic and cultural heritage of Rajasthan. So usually, ganito yung mga ganap dito. Ayan, magpipicture or magbibideo doon sa mirror. 'Di ba? Kumbaga reflection lang yung kukunan. Ay, mga ganap ng mga Indian at ginagaya natin. Grabe, ang ganda niya. Tara guys, pasok tayo. Dito daw yung pinaka-water system. Ah, ang lamig dito. Sinamahan tayo ng pinaka-guard. Pasok daw tayo dito. Hi! Oh, di ba? Nagkaroon tayo ng instant guide. Ah, okay. Let's go. This is the toilet? Yeah, another time toilet Ah, okay. water. Okay. Ito yung pinaka-toilet nila, guys. And then, ito yung tubig. Ito, pinaka-wall nila. Grabe, no? Ang ganda ng pagkakagawa nito. Grabe! Ang laki niya talaga. Tapos, guys, di ba sabi namin sa inyo kanina, meron ngang nag-ano sa amin, parang nag-tour guide na guard. Pero syempre, lang hingi ng tip. Binigyan na lang namin ng tip. Ayaw na lang din namin ipakita kasi pinapasok niya kami dun sa Water system na water lang. system. Hindi daw dun pwedeng i-video. At nung una, may nakaharang, tinanggal niya. Sa so naman, takot na takot. Baka doon. Buti lang, tatlo kami. Meron isang Korean na sumunod. Korean. At saka guys, kasing dadaanan mo guys, mapakit doon sa water system. Ang kipot-kipot Oo. talaga. So nakita namin kung paano yung water system nila. Dito namin sa inyo sasabihin. Ayan, meron kayo masasabi. Grabe.
Talagang ang dami mong makikita dito. And since nandito na tayo, so ito yung sinabi sa amin nung guard / naging tour guide namin. Ito pala yung pinakadam. And then, dito kumukuha ng tubig itong buong palace. Ang laki nitong area na to guys, sadya nang gagaling. From there, umaakyat siya pataas kasi pinapump siya. And then from doon, sa water system na yon, doon nadadaloy lahat ng tubig, pati doon sa may pinaka-bathroom nila, yung doon sa jacuzzi, bathtub, doon din. So as in lahat ng tubig nila, dito nang gagaling. Another great view. Ayun naman. Ito yung glass or mirror palace. And then, ito yung pinaka-garden. Tapos nandito na tayo sa side na to. Grabe. Ang laki niya talaga. Ang ganda. Diyos ko. Kahit saan ka talaga tumingin. And then dito, tanaw na natin yung pinaka-ibaba. Ito yung pinaka-gate. Dito tayong galing yata kanina eh. Or dito yung exit. And this is it, I guess. Tapos na kami. Pero mga 20 to 30 minutes muna kami naupo ulit doon. Pumunta tayo rito before 10. Tapos ngayon, pababa tayo. Magpo 4 or 4 na. So imagine niyo yun, 6 hours tayo dito tumagal. And to be honest, baka meron pa kaming sulok dito na hindi na namin nakita or napuntahan. Tapos meron pa dito guys na tunnel. Mga 2 kilometers long yun, papunta doon sa kabilang fort. Pero yun na nga, sinabi naman namin na hindi na natin pupuntahan yung 3 forts dito. Ito lang talagang Amur Fort yung talagang gustong-gusto naming makita. And finally, ito na-experience na natin siya. So ang ginawa namin talaga dito, talagang may mga times na hindi na kami nagbibideo, as in tinitignan na lang namin lahat na pwede naming makita. And then, malamang sa malamang, ganun na rin yung gagawin namin pababa. As ini-enjoy na lang namin yung pababang view kasi yung maganda kasi yung pababang view talaga. Kitang-kita mo na kasi talaga. So ganoon na lang kapag meron pa kami mga footage na may papakita sa inyo, isisingit-singit na lang natin. So ito na yung aming mga namnam moments. And then first time natin itatry kasi kain tayo ngayon sa isang restaurant naman, na Indian restaurant. Para naman kahit papaano, di ba, makakain tayo ng Indian food talaga. Kasi ginagawa namin ni Enzo, lagi kami doon sa hotel lang namin. Para Tapos, safe. Kasi guys, sa tikman na namin doon, okay yung lasa, para safe. Tapos para mas safe. Tapos ang kinakain lang namin talaga ngayon, puro tinapay. Napulga na ako sa Sa butter bread. or butter toast. Ayun, yun lagi yung aking kinakain. Breakfast, lunch, and dinner. Ganun. So, sige, ngayon total, pang third day naman na natin. Try na natin. Nakalabas na tayo and mag-u-Uber lang ulit tayo pauwi. Pero dadaan muna ulit tayo sa Hawa Mahal kasi doon maraming restaurants. So tingin tayo doon para makakain naman tayo ng Indian food. So tara, i-go na natin tong Uber natin. Yay! Meron na kaagad wala pang 2 minutes. Ganun lang siyang kabilis. So hintayin na lang natin siya. And then yun nga, basta lagi kayong may makikitang code, lagi nyo lang sasabihin pag sakay nyo. Kasi hindi kayo aandar hanggat hindi nyo na ibibigay yung code.
Tapos ano kasi yun nung driver, i-input niya rin doon sa cellphone niya. Ganun na siya. O di ba, ito hindi na natin kailangan pang makipaghagel. So Uber na lang din yung gamitin nyo. Ayan na guys, nandun siya sa kabila. And then wala pa tayong 1 minute na naghintay. O tara na. And with that, magkita-kita na lang tayo pagbaba na natin sa Hawa Mahal na area. Ay, tignan nyo naman. Diyos ko Lord. Napasigaw pa yung driver na isa. Di ba? So, okay. Doon na lang tayo magkita kapag meron tayong restaurant na nakita. Kasi magpipray pa kami. Kita-kits! And ito na nga guys, may nakita na nga tayo. So ito, mukhang okay dito. Dito na lang tayo. Tara, pasok na tayo para makakain naman tayo ng Indian food. Dito na tayo sa lugar. Guys, nakaharap na tayo ng makakainan. So order lang tayo. So at least ito, traditional, actually Nepali, at saka ano siya, no? Mix siya ng Nepali at saka Indian food. So pili muna tayo, then papakita namin sa inyo. And ito na yung ating order. Ito yung tandoori chicken. And then, meron ditong chicken tikka butter malasa. Tapos, nag-plain rice lang tayo. Para lasang-lasa natin yung ulam. And then, ito, meron tayo ritong KitKat shake. And guys, meron pa siyang mga side dish dito. Ito, parang ano siya, sili, chili siya. And then ito yata yung nilalagay sa momo. Sorry, di talaga namin alam. And then dito, merong onions. So, tara na. So, syempre nagtanong kaagad muna kami. Yung una naming pinili, yung pinaka-safe lang. Yung parang ano lang talaga siya, fried chicken lang. Ito siya. Para safe. Freshly cooked, mainit pa. So, tikman na natin. Tikman na kaagad natin, guys. Actually, matitikman mo na yung pinaka tawag dito, balat. Ito. Or yung marinate. Ano ba tawag dyan? Yun. Yung pinaka nakabudbud dito mismo sa chicken. Actually, nakatingin kasi sa akin, ako mag-react. Sobrang anghang. Sobrang anghang niya. Sabi pa naman namin ni Enzo, ano lang, less spicy. So, ito maanghang siya. Sensa naman patikimin natin ng malasa. Tikman naman natin yung chicken tikka butter malasa. Ang haba naman ng pangalan nito. Yung pinakasarsa niya muna. Ito na. Excited ako na malaman yung lasa. Maanghang, pero ano, kaya naman. Tapos ano siya? Para siyang curry na may gata. Masarap. Masarap, nagustuhan ko. Sana magustuhan mo rin. Ayan, hindi kami magkatabi ni Enzo, so hindi kami kita ng buong ng buong ano tawag dito, screen. Grabe. Parang nagsisi ako na ako yung tumikim ng sa akin, yung una. Kasi maanghang talaga sa akin, sobrang anghang. Sige, tikman ko nga yung sinasabi ni Enzo na sauce. Tikman natin. Ayun nga, masarap nga. Malinamnam. And then, ito natikman ko na guys. Ang sarap ng pagka-chocolate niya. Hindi siya matamis. Isang rice lang kami. Okay na lalagyan ng kanin eh. Diba? Buhaghag na buhaghag. Ang sarap, isangag. Tara na, wala nang marami pang chika. Let's eat! Kain na. And we are done! So okay naman lahat nung nakain namin, kaya lang sobrang anghang talaga. Pero sa akin guys, kaya ko yung anghang. Si Mel kasi mahina yung talaga tolerance ako. siya sa anghang. Oo, so ang nakain natin ay 1.8 Indian rupee in pesos, 1,224 pesos. yes, so yeah. So ayun, yung nakain natin for Indian standard na presyo,
mahal siya. Kasi ang mumura ng mga pagkain dito. Pero yun nga, kasi parang ano naman yun, medyo, anong restaurant sa kanila yun, medyo okay. Fine dining restaurant. Yes, parang ganun sa kanila yun. So, carry na yun. Kaya mura pa rin siya for a fine dining restaurant. Kasi nga medyo takot pa tayong kumain. Diyos ko guys, third day pa lang tayo. Meron pa tayong 5 days yata. May 4 to 5 days pa ba tayo rito? Oo, wag muna. Wag muna tayo sububok-subok. So yeah, how's the experience? So yung papunta dun sa Amerport, medyo nakakatakot ng kaunti. Hindi yung daan, ang ganda nung daan. Ang nakakatakot yung mismo mga Driver, guys, alam niyo ba guys, muntik na kami mabunggo. As in, ang sarap na sumigaw eh. Oo, para kang nasa rides. And then, kahit yung pa kurba-kurba na siya, pa zigzag na siya, ang bibilis pa rin Bilis nila pa rin. magpatakbo kahit may mga kasalubong. So yun lang naman, but yung Amerport, grabe. Oo, grabe. Iba-iba talaga tayo ng trip. Yan talaga yung mga tanawin na trip ko. Gusto ko kasi yung gano'n, yung parang bumabalik ako na 100 years ago. Yung mga bago namang mga buildings, okay naman sa kanya, tsaka yung mga bagong city. Pero hindi siya tumatatak sa akin. Nagulat ako, tignan nyo. Bibigyan dumaan ng mga baka. So, Yan. back to business Back to tayo. business tayo. Sabi ko sa inyo, ganyan dito. So, ayun siya. So, sobra akong na-amaze. And then, bukod nga sa Taj Mahal, talagang yung Amerfort talaga, yung reason kung bakit kami pumunta ng India. And ang lungkot ko talaga that time na hindi kami nakapunta. But now, God is good. We are finally here at na-experience na natin siya. Oo, na-check na natin yung Amerport. No? Yes! Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Sana kahit papaano nabibigyan namin ng justice yung ganda ng lugar kasi iba talaga siya in person. Lalo na nga kung katulad ko nga kayang tawag nga sa akin, old soul. Talagang super ma-appreciate nyo siya. And with that, magkita-kita pa ulit tayo sa mga susunod pa nating India Travel Vlogs. Bye everyone! Mwah.